humingi sa akin ng tulong ang isang musang pagkatapos na siya ay nalumpo dahil sa pakipaglaban niya noong taong 2008 na kung saan siya ay inambush. At yung kanyang mga kaaway ay siya mismo ang nakapag-neutralize at nabawi pa niya ang mga armas. So ganito ka-badass tong musang na to na ikukwento ko sa inyo. Personal ko sa nakakilala dahil nagkasama rin kami sa isang operasyon noong taong 1998 nung ako ay executive officer ng 12 Scout Ranger Company. Parte sa kaarawan ng aking kaibigan na si Miss Feng na mula pa sa Germany ay pinadalhan namin ng supplies si Sergeant Jose Tubil, ang isa sa bayaning sundalo, isang musang na inilbihan sa Basilan simula pa noong siya ay second class trainee. At labis ang kanyang katuwaan dahil napaabutan natin siya ng tulong. Matagal na siya na hindi pa nagkakaroon ng benefits dahil sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Nagsimula si Sergeant Tubil sa kanyang serbisyo bilang isang second class trainee ng 43rd Infantry Battalion sa lalawigan ng Basilan, na kung saan ay nagkaroon din siya ng mga serye ng mga labanan sa mga kaaway na noon ay mga miyembro ng Moro National Liberation Front. At noong 1983, siya ay ipinadala ng kanyang battalion commander para matupad ang kanyang pangarap na magiging Scout Ranger. So doon sa Tanay, siya ay parte sa Scout Ranger Class 46-83 na ang kanilang test mission ay doon naman ginanap sa lalawigan ng Sulu. So napalaban uli sila sa Sulu. At kasama ang Forward Reconnaissance Unit ng 1st Infantry Tabak Division ay napabakbak sila sa Mount Tumatangis o Wood Tumatangis, na kung saan ay meron silang na-neutralize na 12 na mga kaaway at nakasamsam sila ng mga baril. So yung kanyang experience ay hindi matatawaran. Maraming mga enkwentro na ang kanyang dinaanan, ngunit mabutihin kong ikwento sa inyo kung bakit siya dapat ay isang Medal for Valor. Para sa akin, papasa sa Medal for Valor yung kanyang combat action. At ito ay nangyari noong December 1998. Hindi ko makakalimutan na noong December 18, 1998, kami ng mga opisyal ng 1st Scout Ranger Battalion ay nagkaroon ng coordination meeting kasama ni Mrs. Lisa Del Puerto, si Father Nacorda, si Lieutenant Colonel Deliosa, at kasama ko yung mga opisyalis ng 10th Scout Ranger Company, 11th Scout Ranger Company, at ng 12th Scout Ranger Company na kung saan ako ay executive officer. Ang company commander ko noon ay si First Lieutenant Elmer Suderio. December 1998, nung kami ay binigyan ng impormasyon about sa presensya ng mga Abu Sayyaf doon sa Tumakid, dito naman kami sa area na to ng Santa Clara. At itong Baungos area, andyan yung detachment ni Private First Class Tubig. Pag-meeting doon, bago kami nagkapagtanghalian, may lumapit na yung informante. At ayon sa kanya, ay nasa barangay Tumakid ang grupo ng mga Abu Sayyaf. So sabi ni Colonel Deliosa sa kanila, sige, alam na naman yung lugar na yan, magpakandak kami ng reconnaissance. At actually yung lugar kasi ng Tumakid, nagkaroon na rin kami ng operasyon doon sometime in February 1998, na kung saan ay nakakumpiska kami ng 13 baril, ang 12 Scout Ranger Company.
Walang firefight yun dahil hindi napalaban, na bigla namin suntukan ang nangyari between sa Abu Sayyaf at ng mga musang ng 12 Scout Ranger Company. So na maalala ko yan, ang Barangay Tumakid. At yung bahay na yun mismo, na kung saan na doon namin nakuha more or less 5 na baril, ayun yung bahay ni na pinupuntahan mismo ni Abdul Razak Abubakar Janjalani. Yung sinaunang Janjalani, yung original na member ng Abu Sayyaf group noong 1990s. So, nung December 18, bandang tanghali, no? This is December 18, 1998, bandang tanghali. Nung na-receive namin yung information, siyempre normal sa amin, bago kami mag-jump off ay dapat planado ang mission. So, para makumplito yung tinatawag na troop leading procedure, i-validate namin yung information at magkanda kami ng planning. Ngunit, yung nag-inform sa amin ay pumunta rin para sa pulis. At meron doon pulis na si Police Chief Inspector Romo na S2 ng Basilan Provincial Police Office, ay meron din siyang asset doon sa area, informante rin. So, pumunta sila doon, mga bandang 1:30, something sa mga oras na yon. Sila ay galing sa Isabela City. So, pinasok nila, sakay sila sa back-to-back. Ano yung back-to-back na sasakyan ng PNP? So, kasama si S2, si Major Romo, si Chief Inspector Romo, at ang kanyang mga kasamahan, more or less 12 sila, ay pinuntahan nila mismo yung bahay na kung saan doon kami nakakuha ng 6 na baril sa Tumakid. At alam namin na bahay nga yon ni Janjalani. So pagpunta nila doon, kwento-kwento na lang ng mga PNP. Initially, nakasara yung bahay pero biglang sinara yung jealousy. At nung sila pagbaba nila, nakapark sila sa mismong harap ng bahay ito ay naikwento na lang ni Sergeant Tubil kasi siya ang nag-reinforce doon. Pagbaba daw nila doon, yung sakyan nila paghinto doon sa harap ng bahay ni Janjalani, nagkaroon na ng bakbakan. At more or less 40 yung nakaaway nila. So, meron kaagad mga casualties doon sa hanay ng mga pulis. Atras sila sa mga niyugan. Naiwan yung sasakyan nila doon sa may kalsada. Itong Baungos area, andyan yung detachment ni Private First Class Tubil, kung saan siya ang detachment commander. So, nagkataon na nagpatrol sila sa area na to, malapit na rin doon, kaya naka-responde agad sila, no? Within about 20 minutes, andun na sila sa area, tumakbo sila around 2 kilometers, no? Tumakbo sila para matulungan yung mga pulis dahil ang initial information ay sobrang marami yung kalaban at namatayan na kaagad yung PNP. So kasama na doon si Major Romo o si Chief Inspector Romo. Makikita sa larawan ang area ng Tumakid. Ito ay sa Lamitan, Basilan, na kung saan naganap ang engkwentro. So yung circumferential road, yung along the shoreline, doon yung engkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf at ng grupo ng PNP na ni-reinforce naman ng grupo ni Sergeant Tubil. So nanggaling sa dito sa ilalim ng mapa. Dito sa ilalim ng mapa sila nanggaling. So dito sa side ng Baungos sila nanggaling. Sa pinakailalim ng mapa. So just imagine ang engkwentro na naganap na kung saan nanggaling sila sa likod ng Abu Sayyaf dahil ang Abu Sayyaf nakaharap doon sa may kalsada gilid ng dagat. Andun yung mga pulis na kanilang nabaril habang papalapit mismo doon sa bahay ni Janjalani. So sa estimated ko na area ng encounter ay dito yon sa lugar na yan. Diyan din kami
dito din kami, ako dati, dito ako nakapwesto sa may high ground noong February 1998 nung sinugod namin yung area dyan. Kasi yung dala ko doon mga snipers. Nung sinugod namin yung area, ay kinuha ko muna yung high ground. At nakakuha kami in that same house, nakakuha kami ng 6 na baril. Nakipagsuntukan yung mga sundalo. Dahil hindi namin nakilala si Janjalani doon sa loob. O mukhang matanda, kunwari siyang matanda eh. So nung binalikan noong December 1998, same information about the Abu Sayyaf. Ang detachment nila ay doon sa Baungus, Barangay Baungus. Part yan ng Lamitan. Ang tumakit sa Lamitan din yan. Pero malayo yan sa Lamitan proper. Mas malapit yan sila, mas dikit sila sa Isabela. So, yung, di ba nag-meeting kami sa Barangay Santa Clara yon. Before sa Barangay Santa Clara, mayroong tinatawag Barangay Baungus. Doon yung detachment ng 5th Infantry Battalion na kung saan si Sergeant Tubil, siya ang detachment commander doon. Pero ito si Sergeant Tubil ay ranger yan siya. Oo, so siya yung pinuno doon, nagpatrol siya. On that day, hindi pa niya alam yun tungkol kay Janjalani kung andun. Matandaan yung kinikwento ko, ibabalik ko lang. Nakasama kami noong February 1998 na nakasuntukan ng mga ranger sila Janjalani doon sa bahay. That same house. So familiar niya yung bahay na yun, kabisado na yun. So ngayon, nung habang nagpapatrol sila, yung sila Inspector Romo ay binakbakan ng Abu Sayyaf na andun sa loob ng bahay na gusto nila katokin. Oo. So, karoon ng bakbakan doon, narinig nila Private First Class Tubil pa siya noon, PFC Tubil, at hindi siya nag-atubili. Reinforce kaagad siya. Kasama niya si Kaa de la Cruz. Yun yung pinaka-senior na kilala ko rin yun kasi kasama ko doon sa operation noong February 1998, no? So kasama si Kaa de la Cruz at saka 17 pang iba, 19 sila lahat, 18 na Kafgo, tapos si Private First Class Tubil. So doon papasok ngayon yung elemento na leadership, combat leadership, at saka beyond the call of duty, no? More than 14. Grabe ang bakbakan doon. May sumasabog pa na recoilless rifle. Susugurin mo. Bakit? Dahil nabalitaan nila na yung pulis ang nabakbakan doon, no? So mayroon silang nakita na sa lubong nila na may pulis na nabakbakan doon. So pinuntahan nila yung lugar at naabutan nila, no? Kasulukuyan pa yung may putukan pa rin, no? At maganda ang pwesto ng mga Abu Sayyaf doon sa konkreto yung bahay na yun eh. Maalala ko yun, may napakalaking puno sa malapit noon at saka yung dagat, mga ilang metro lang andyan na yung dagat. Meron silang maliit na landingan ng kanilang mga pangboat doon. Ngayon, nakita may eye contact na sila sa mga natitira na pulis doon. Ayon sa kanya, naabutan na napatay na si Inspector Romo at mayroong pang mga wounded na 2 at yung iba ay meron pa doon mga wounded lumalaban at meron ding hindi pasugatan. So yung iba nahiwalay na, ang iba sa PNP. So more or less 5 or 6 yung natira ayon kay PFC Tubil. So punta sila, nag-link up sila ngayon. So habang kasagsagan ng putukan to, sinalba nila yung mga PNP personnel at nakipagbakbakan sila doon sa mga Abu Sayyaf na andun sa loob ng bahay na yon. Okay? At saka yung iba andun daw sa may fish pond sa may likuran. So na-outmaneuver nila kahit pa man ang dala ng mga Kafgo, yung mga Kafgo M14 at saka Garan lang yan. Dahil sa ipinakita ni Private First Class Tubil, o si Ranger Tubil, pinakita niyang katapangan doon sa naturang enkwentro, ay nagapi nila yung mga kaaway
at na-recover nila yung M60. So kahit pa man na nakailan daw yung paputok ng 90R sa kanila, no? Si Pepsi Tubil at saka yung kanyang mga kasama, talagang sinugod nila. Otherwise, ma-overrun yung pwesto ng PNP. So, in short, nakuha nila yung machine gun, nakatakbo yung iba, pero yung mga natira din nila yung mga gustong mag-reinforce, mga naka-pangboot, hindi na nakalapit. Kasi, mahusay pumutok to si Pepsi Tubil eh. So ngayon, nakarating na yung mga reinforcement din ng PNP, na-secure na yung mga wounded, maliban dito kay Inspector Romo kasi namatay na siya. Nung tinignan nila yung doon sa loob, nakita nila naka-overall, may isa naka-overall at saka may isa pa naka-body na Abu Sayyaf na nakahilata doon. Hindi nila alam kung sino yon. Basta alam nila, Abu Sayyaf, nakuha na nila ng baril. Nagpasya ang battalion commander ni PFC Tubil, battalion commander sa PFIB, na iwanan na lang. So, ang pulis na nagkarga kasi may dala din naman sila na casualty, no? Si Inspector Romo. Ngayon, uwi na sila, no? Pag uwi na, si Governor Wahab Akbar, ang gobernador ng Basilan during that time, si Governor Wahab Akbar ang nakapag-kumpirma sa katauhan ni Abdurazak Janjalani nung nadala na ng PNP doon sa headquarters nila, na-identify. So, ayun, masasabi natin na si Private First Class Tubil ay isa sa nagpakita ng kabayanihan sa pagsagip niya doon sa buhay ng mga PNP personnel, at contested na yun kung sino talagang nakapatay doon kay Janjalani, no? Klaro naman doon na nag-reinforce sila. Katulukuyan pa rin ang bakbakan. More or less 5 na lang yung natira doon sa mismong encounter site sa harap ng bahay ni Janjalani. At dahil sa katapangan ni Private First Class Tubil, ay nagapi nila yung mga kaaway. At si Janjalani ngayon, yung isa sa namatay. Pero, regardless na yon kung sino yung namatay at ano ang baril na nakuha. Kasi, sa combat action, para sa pagbigay ng award, ang tinitingnan ay yung mismong action that merit the award. Yung mga action that merit the citation, the award, the combat citation. Sa tingin ko, pasok yun. Possible na pasok yun sa Medal for Valor. Kasi yun ay sa offense, sa kaniyang leadership na ipinakita. 18 lang sila against more or less 40. May cruiser weapon na machine gun, mayroong 57 RR. Dami raw yung mga empty shell doon na naiputok sa kanila. Nakita na si empty shell, ang dami. Sobra 10 daw yung naiputok ng sa kanila, ng mga Abu Sayyaf. Isipin mo, hindi sila nagpapatinag at nagapi nila yung mga Abu Sayyaf na ikinamatay nga nun ni Ustad sa Abu Bakar Abdurazak Abu Bakar Janjalani. So, iyon, hindi masyadong naikikwento na isang musang si PFC Tubil ang siyang nakapag-neutralize o nakakalmot kay Ustad sa Abdurazak Abu Bakar Janjalani, yung pinakaunang kilala na pinuno ng mga Abu Sayyaf noong early 19. Ngayon, pupunta tayo, so, nalumpo nga si maraming kamalasan ito si Private First Class Tubil. Kahit pa man sa naipakita niyang kabayanihan, na-awardan siya ng yung second highest award, Distinguished Conduct Star. Para sa akin, that should be a higher award. Pero
actually pwede pang i-push yung award niya eh. No? So siya ay tuloy-tuloy ang pagserbisyo niya, no? Napabakbak pa sila uli doon sa area na yon, sa Basilan, around Basilan kasi nalipat siya sa 18 Infantry Battalion eh. Oo, nalipat siya sa 18 IB. So ngayon, in 2008, yun nga, inambush siya. Dahil, siyempre, maraming nagagalit dahil Abu Sayyaf yung napatay nila, no? Kilalang Abu Sayyaf, may mga followers din ngayon. So, inambush siya noong 2008. Ang nag-ambush sa kanya ay nalabanan niya. Kailangan natamaan siya. Natamaan niya sa paa, ganun, marami siyang tama. Kahit pa man sa kanya tama, yung tapang, no, na yung survival instincts bilang isang musang ay napagana niya, ay nagapi na yung nag-ambush sa kanya. Nagkuha pa na yung mga armas nung nag-ambush sa kanya. Ganun katindi si Private First Class Tubil. Kailang nalumpo siya at nagpatong-patong ang kanyang problema sa serbisyo. Isa na doon. No? Ito yung isa na maging lesson din para sa mga bagong sundalo, mga tiniente. Kung detachment commander ka, kung ma-relieve ka doon, yung lahat ng mga armas andyan, bala, armas, kagamitan, radyo na andyan sa detachment, ay pananagutan mo yan bilang commander. So kung papalitan ka, malipat ka sa ibang lugar, dapat may handover ng equipment. May pipirmahan kayo, i-receive ng bago. Okay? So isa yun sa naging problema niya dahil mga a few years later, meron nang hinahanap na baril sa kanya. Although, naayos naman din yung problema na yun. Mga garan yun, may ilan, 2-3 garan na nawala o hindi na ma-account saan na napunta. Grabe ang trace nila kung saan napunta. Ang mali ay yung, sige, okay ka na, sige, palitan na tayo, ayos na tayo. Mata-mata lang, mata-mata yung, okay na, kami kaibigan, hindi pwede yun, pirmahan tayo. Ilan yung garan na dito? O kung 18 na kapgo, 5 M14 ba yan? Garan ang 13, pirmahan tayo. Ilan ang bala? O bilangin natin. Ganon ha, may tinatawag na handover ng gamit. Hindi pwedeng lumayas ka na lang. So, sama sa lesson yun dahil naging part yun sa kanyang problema nung siya ay mag-retire. Pangalawa, kinasuhan pa siya ng kamag-anak nung mga nag-ambush sa kanya. Pinasuhan siya ng murder. Siya na nga ang inambush. Paano murder? Kung titingnan natin yung revised penal code, di ba? Murder ba yan? Ikaw ang inambush, lumaban ka. Murder ba yan? Oo. So, pero nagka-problema siya. So, naayos din naman. Pero matagal. Alam mo naman yung tinatawag na wheel of justice. Matagal na ayos yung problema niya. Kaya, hanggang sa ngayon, katatapos pa lang niya makir sa ombudsman. Matagal na ayos yung problema. So, kawawa siya, wala siyang pensyon. At yung kanyang lumpo na nga siya, wala siyang pensyon. Oo, ganon yun. So, yung kailangan yung mga gamot, kumikirit yung mga sugat niya, wala man lang mapangbili kasi, yun nga, wala siyang pensyon sa tagal na ng panahon. So, bilang isang scout ranger, hanggat may nakakaya, ay noon pa man, ay papadala ko ng tulong kay Ranger Tubil. Dahil talagang kawawa yung kanyang sitwasyon. Supposedly, he should have been a Medal for Valor awardee, I can say. No? Kasi kami nakikita namin yung mga mga combat citation. So yung sa kanya, pwede yun eh. Beyond the call of duty, yung andun yung singular act of courage, yung mag-a-assault siya. Siyempre, yung kapgo, hindi naman kaparehas yung training sa regular na sundalo. Pero dahil siya yung nagdadala doon sa lahat, ipinakita niya na siya nag-lead sa harap. Okay? So, dapat Medal for Valor siya. Pero, naman, hopefully, mayroong magpupos doon sa kanyang award. So, siya ay para sa maturingan natin na bayani, deserving din siyang tulungan. Dahil kung tutusin, yun nga, ang prinsipyo ay walang iwanan. Nung pagkatapos na niyang nag-serve for how many years, nalumpo siya, wala siyang pensyon, kinasukasuhan siya, ay
ginagawa namin ang paraan na matutulungan siya sa kanyang problema. At may mga ibang mga kaibigan din naman tumulong sa kanya. So, yon, bilang pagkilala, nag-birthday yung kaibigan ko, si Feng, sa Germany. Nagpaabot ng tulong sa kanya yung isang kaibigan ko, at sa tulong ng Infantry Brigade sa Basilan, napaabot ng ating tropa ang tulong para sa kanya. Labis ang kanya